Isa po sa reward na nakukuha ko dito sa ginagawa ko is yung peace of mind, stress-free work environment. Kasi napakatagal ko po sa corporate world, sobrang stress, sobrang pressure. Ayoko na po kasing maranasan yun. Gusto ko, habang kaya ko pa, medyo bata-bata pa tayo, nasa 30 pa lang naman tayo ngayon. De, joke lang. De, yun. Habang bata pa tayo, ma-enjoy pa natin yung gusto nating gawin nang walang halong stress, walang pressure. Go with the flow lang tayo. Enjoy lang natin. Sabi ko nga, secondary na lang po yung kita eh. Dito sa ginagawa ko, secondary na lang po yung kinikita ko. Ang talagang number one na ganansya mo rito is yung peace of mind, stress-free na work environment. Napakasarap. Wala pong katulad, hindi mababayaran ng pera, mga kabukals. Yung peace of mind, stress-free work environment, stress-free lifestyle, napakasarap sa pakiramdam, mga kabukals. Good morning, chickens. Come out here. Ayan, mga kabukals, good morning. Yan, subukan lang muna natin palabasin yung ating mga Deca Brown. Ngayon po ay 6:30 ng umaga. Pagigising ko lang. So, mag-aalmusal muna ako. Naisip ko, sa umaga, paalpasin ko sila dito sa main area natin. Yan, try lang natin na kain-kain sila ng mga damo-damo. At the same time, para malinis nila yung mga damo sa paligid. Ayan. Pero observe ko kung sisirain nila yung mga Madre de Agua sa gilid. Kasi may mga tubo na yung Madre de Agua natin sa gilid. Mamaya papasok din sila kasi mamaya siguro mga 8 magpapakain na tayo. Papasukin na ulit natin sila. Hindi kasi natin sila mapalpas sa kabila kasi nandun yung mga Muscovy duck pa dati. Inaaral ko kasi mga kabukals, inaaral ko. kung pwede natin silang bigyan ng siguro mga 2 oras, 3 oras na dito natin sila papalpasin sa main area natin. Yan, para nga makontrol din natin yung mga pagtubo ng mga damo. At the same time, mas marami silang makain na mga insekto, na mga bula-bulate. Yan. Yung ito lang naman mga Deca Brown, mga kabukals, mga Deca Browns lang natin. Yan, try lang natin. Si Chloe naman nakatali na. Yan, morning exercise na rin para sa kanila. Gawin natin ito araw-araw. Ang sarap ng araw, mga kabukals. Morning sunshine. Ayan sila, mga kabukals. Nakita nyo naman, nagtutuka-tuka sila ng mga damo-damo. Ayan. Pagka may nasagpang si Chloe, diretso luto. Hindi yan. Makakalipad naman yan pagka Si Chloe naman, hindi naman basta-basta nanasagpang yan. Ayan, lalo na pagka ganyan marami. So, kalilipad naman yan. Ayan, sila. Para maarawan din pala, mga kabukals, ganda rin pala yung ang ganda rin pala nung naaarawan sila. Ang ganda pag marami. Sana makapag-breed tayo ng mga ganito mga kabukals para marami tayong ganito. So yun ang idea ko, mga kabukals, itong buong area natin na to. Siguro ito pag lalagyan lang natin ng parang harang, kahit kawayan lang, para hindi sila umipot diyan kasi natin yung kusina natin yan eh. May pintuan tayo dyan para hindi sila umipot. Yan. Pumupunta rito eh. Pero okay lang yan sa ngayon. Alam mo natin sila ngayon. Wawalisan na lang natin pagka umipot dyan. Pero yan, ang laki ng lugar na galaan nila, mga kabukals. Yan. So meron nga tayong galaan doon sa kabila para sa ating mga kambing. And then ito, gawin natin galaan ng ating mga Deca Browns. Deca Brown lang kasi itong mga kabukals, madaling hulihin. Maamo sila eh. Madali silang hulihin. Unlike yung natin, yung ibang manok natin medyo mailap. Yan, mahirap i-manage. Every morning, yan ganyan. Bago tayo magpakain, para at least pag napakain tayo, busog na sila. Siguro sa mas agahan ko pa, siguro kahit mga 6, pwede na. O kaya kahit madilim pa, buksan ko na yung pintuan nila para pagbulat ng kanilang mga mata, makalalabas na kaagad sila.
Kasi nag-ano ni mga damo mga kabokals, so, nag-accumulate ni mga damo uli. Kasi nga wala na tayong tauhan dito. Hindi ko pa maharap. Ito lilinisin ko pa to, i-clear ko. Pag ni-clear ko yung kawayan na yan, mas maganda yung galaan nila. Ayusin ko yan. Hahanapan ko ng pwesto kung saan natin mailagay na maayos. At siguro naka-elevate. Meron pa ba sa loob? Meron ba sa loob? Ayan, nakalabas silang lahat mga kabokals. Ito nga yung pugaran na ginawa natin. Yan, part po ito ng ating technique para mapaitlog na uli sila. Pagagalain natin sila ng ganyan. Napakaganda tignan, no? Nakita nyo naman, no? Ang ganda tignan, di ba mga kabokals? Sa pagising mo sa umaga, ganyan na makikita mo. Di ba? Very relaxing. Very peaceful ang iyong pag-iisip. Yan. Ayos, ganda tignan. Mag-almusal muna ako mga kabokals para mamaya trabaho ulit tayo. Ialaman natin sila dyan. Ayan mga kabokals, papasukin na natin sila. At umuulan-ulan na naman. Na shoot. Meron pa ba sa labas? Meron pa sa labas, ha? Ayan. So dito na uli sila sa loob kasi naman nag-uulan na naman mga kabokals. So kanina ang araw-araw nag-almusal lang ako. Ayan, nag-uulan-ulan na naman. Hindi maintindihan yung panahon ngayon. At least nakagala sila. At least mga 2 hours ganun yung morning exercise lang nila yon. Yeah, pero ayusin natin yung sistema mga kabokals. Ayusin natin yan. Pero yun, kung pwede pa natin gawin yun, papaalpasin nila sila sa umaga para makapag-exercise, makapanginain muna sila. And then yan, kulong na muna uli sila. Ayan. Iniisip ko
Ang gagawin ko dito mga kabukals, itong ano nila, entrada nila na to, tatanggalin ko na tong division na wire na to, itutuloy natin dito. Ito yung naisip ko. Magnenet tayo dito, magnenet tayo. Para yung ating mga decal, pag pinaalpas natin sila rito, kasi nakita ko kanina dito mga kabukals, ay nagkakalkal sila kanina dito. Nagkakalkal sila dyan kanina. So nagkaroon ako ng idea, pwede pa lang pag binuksan natin to, lalabas sila dyan. And then lalagyan natin division dun sa kabila yung pato, yung mga pato. And then ito, i-advance natin dyan hanggang lalagyan natin ng mga net para hindi sila makalabas. Hanggang silong lang sila. Hindi sila makalabas dyan. Para maklear din nila yung ilalim, saka makapagkalkal sila ng mga pagkain dyan sa ilalim. Ayan. Pwede pala yung ganon. Yan. So yan, isa po yan sa pag-isipan natin mabuti kung paano gagawin. Pero yun, isa po yun sa naisip kong idea para mapa-alpas po natin yung ating mga decal brown. Nangingitlog kaya to? Are you laying your egg? Ayan mga kabukals, sana nangingitlog para mapatunayan natin na yung ating balding pugaran ay gumagana. Mukhang nangingitlog eh. Ayan, oh. Ayan, tignan natin. So ngayon naman maglilinis tayo ng kanilang inuman. Nilulumot na. Nilulumot na. Yan. So ito yung style ko mga kabukals. Ito nyo ba? Ito yung style ko. Hindi ko na tinatanggal sa tali. So meron tayong brush, meron tayong basahan. Pwede rin yung Scotch Brite. Hindi ako nakabili Scotch Brite. So ito, brush ko lang yan mga kabukals. Madali kong Scotch Brite saan. Dahil kasi nakakalimutan. Basahan. Pwede rin yung basahan. Umalis. Kala nyo siguro papakain ako. May dala kasi akong balde. Sinasahod ko kasi ng balde mga kabukals para hindi magkalat yung putik sa loob. Yan. Ito yung yung parang lumot. Ito yung kailangan natin matanggal eh. Yan. Tapos yung hindi maabot ng basahan, yun yung itirahin natin ng brush. Ayan. Ito naman, pwede natin gawin to at least once a week or every week. Importante lang yung yung wag mag-accumulate yung lumot. Kasi minsan doon nanggagaling yung bacteria sa lumot. Kasi ito brush doon sa mga sulok-sulok. Yan, brush ang ipantitira natin dyan.
Bella! Sumakawala ni Bella mga kabukals. Napupupo siguro. Yung aso na yun marunong mga kabukals. Pagka napupupo siya, iiyak. Wait lang, tigilin mo muna. Pinakain ko kasi. Pag kumain kasi, alam nyo na. Alam nyo na kasunod doon pag kumain. Wait lang, tapusin ko lang ito isa. Kaya aso na yan, okay, kahit kasama ko sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto. Hindi siya nagkakalat. Talagang hinihintay niya na mag-umaga. Napakawalan ko siya. Ito na, ito na. Ayan mga kabukas. Oh. Ito na. Ayan. Ito yung sabi ko mga kabukas. Oh. Wala na siyang lumot. Wala na lumot. Diba? Ayos. Ayan mga kabukas. So we're down to the last painuman. And ito, may nangitlog na sa ating ating balding pogran mga kabukals. So, ito. Ito na mga kabukals. Yung kanina nakaupo na pinakita ko, ito nangitlog na nga talaga. Ayan o, ayan siya. So yun, so effective yung balde, pero siguro maganda i-revise natin mga kabukals, i-revise natin. Instead na nasa lupa lang talaga, medyo i-elevate natin. So ito, siguro ibibigay ko muna ito sa mga Muscovy duck, ito mga pugar na nagawa natin. And then, bibili ako ng mas maayos na balde. Pero yung mga second hand na balde lang, may mga nabibili naman dun sa mga nagtitinda ng mga second hand na drum, mga balde. Meron tayong mabibili doon na medyo mas malalaki. And then, i-elevate natin, lalagyan natin ng paa. Pero ganyan pa rin ang style niya, nakaslant pa rin siya. Pero naka-elevate siya. Para yung iba, hindi nila maabot. Kasi baka yung iba, tuka-tukain. Kasi nasa ground lang eh. Meron silang access eh. So, elevate natin para hindi nila basta-basta matuka. Pero yun, positive mga kabukals. Pwedeng gamitin paitlugan yung mga balde talaga. Ayun, so tara, magpapainom na tayo. Ito, malilinis na yung kanilang mga painuman. Ayan, nalinis na natin. So ito, magpapainom na tayo. At malilinis na ang kanilang mga painuman. Ayan mga kabukals. Ayan, continuous lang po tayo sa pag-isip ng mga pamamaraan kung paano natin mapapaigi ang ating farming business mga kabukals. Ayan po talaga. Ayan na sila mga kabukals. Malinis ang ating painuman. Kaya kailangan natin i-maintain na itong ganitong kalinis na painuman para makaiwas din tayo sa mga sakit-sakit. Ayan. Yan itong ay pugaran. Ito lang itlog kanina yung isa eh. Yan. So meron tayong panibagong ipa ito. Bagong lagay. Ay hindi bagong lagay, siguro mga 3 araw mula ngayon. 3 araw from today yung pagkakalagay natin. So ito yung ating mga decal brown, Muscovy duck sasabihin ko. Ito yung ating mga decal brown mga kabukals. Kulang ang oras ko sa isang araw talaga. Yan katulad nito, mag-aalas 12 na naman. So maya-maya kailangan ko na naman umalis para uwi muna tayo. Tignan natin si mother doon, saka upload na rin. Pero sa day off na anak ko, makakadalawang araw na ulit tayong stay dito. So yun. Tiyaga lang muna hanggang wala pa sa ayos na lahat, pero sabi ko nga, maayos din natin ang lahat.
Maayos din natin yan. Ating mga decal brown. Sana maparami natin. Although hindi tayo makapagpuproduce ng pure decal brown ha mga kabukals. Disclaimer lang po. So yung pagbibreed ko is pang sariling gamit ko lang na mga future layers ko rin. Pero hindi ko sila tatawaging pure decal brown kasi ang ating mga rooster na ginagamit is mga Rhode Island nga. Iniisip ko pa kung itutuloy ko yung decal brown asil. Parang sobrang laki kasi ng decal brown asil, napakalaki. Parang sakto lang sila sa ano, doon sa mga Rhode Island red natin na rooster. Parang saktuhan na sila ron. Pero yan, tignan pa rin natin. Pero sa ngayon, stop breeding nga po muna tayo ng mga mga decal brown hen sa kanong ano, mga rooster natin. Pagka ano na i-layer feeds na natin yan, mas mangitlog na marami. Yung kaninang itlog, ano pa yon? Siguro may cast tayo nung ano natin, nung kabir rooster natin kasi nakasama dito dati yung kabir rooster natin eh. Ito naman kasi ng mga nakadarak sa mais pa lang to, wala pa tong layer feeds. Hindi pa sila naka layer feeds ngayon. So ayan mga kabokals. So yun, ito po yung pagkakaiba sa sarili mo yung negosyo mo, sarili mo yung oras mo, yung mga diskarte mo. Wala kang iniintindi na may kokontra or kailangan pong ipagpaalam. Isa po sa reward, sinabi ko nga sa previous vlog ko, isa po sa reward na nakukuha ko dito sa ginagawa ko is yung peace of mind, stress-free work environment. Kasi napakatagal ko po sa corporate world, sobrang stress, sobrang pressure. Ayoko na po kasing maranasan yon. Gusto ko, habang kaya ko pa, medyo bata-bata pa tayo, nasa 30 pa lang naman tayo ngayon. De, joke lang. De, yon. Habang bata pa tayo, ma-enjoy pa natin yung gusto nating gawin nang walang halong stress, walang pressure. Go with the flow lang tayo. Enjoy lang natin. Sabi ko nga, secondary na lang po yung ano, yung kita eh. Dito sa ginagawa ko, secondary na lang po yung kinikita ko. Ang talagang number one na ganansya mo rito is yung peace of mind, stress-free na work environment. Napakasarap. Wala pong katulad, hindi mababayaran ng pera mga kabukals. Yung peace of mind, stress-free work environment, stress-free lifestyle, napakasarap sa pakiramdam mga kabukals. Kaya yun po aking take dyan. Maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabukals. Pasensya na kayo at napahaba aking kwento. Siyempre sa ating mga silent viewers, maraming salamat. And belated happy birthday sa aking partner na si Jennifer Masangkay. Birthday niya noong December 10. Yan, love you. Pasensya na at sobrang busy at nawala sa isip ko. Hindi kita na-greet noong araw ng December 10. Yan. Happy birthday, Jennifer Masangkay sa aking partner. I love you. I love you 3 times a day. James Santos. Ayan, maraming salamat. And syempre, hindi natin makakalimutan yung ating kaibigan po, yung si Sir Boyet. Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. So muli, ito ang inyong kabukals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!